ibig sabihin ng Kumari is living goddess. Ganda, walang katao-tao. Nilapitan niya isang monkey, nagalit sa kanya. Habang nagkapahinga ako, papakikita ko lang sa inyo itong mga binibenta dito. Oh, that golden temple is all about what? Oh, nasa tuktok tayo ng bundok. Look. Pinaglibingan ng ashes ni Buddha o ni Siddhartha Gautama. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon ang ating second full day dito sa Nepal at actually first full day ko inilaan ko muna para magpahinga at magpunta sa Filipino restaurant kaya if ever kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog, panoorin nyo po muna, okay? Kasi di ba nga, sunod-sunod ng trip natin from India hanggang dito, wala tayong rest day kahit isa. So nag-rest tayo kahapon at ngayon po, tayo po ay pupunta sa 4 UNESCO Heritage Tour dito sa Kathmandu. And yes, 4 lang. And merong 7 pero 4 lang ang pupuntahan natin kasi medyo mahal na ang 7. Okay? So ngayon, if ever kung magugustuhan niyo po itong tour na to, ay binook ko siya via Klook and you can click the link below if ever kung gusto nyo i-book. At also, pwede nyo gamitin ng code kong Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? So, ang itinerary nito na ating sa pupuntahan natin ngayon ay itong 4 na to. Ilalagay ko dito sa ibaba. So, ano yan? Swayabu, Boudhanat, Pashupatinath Temple sa Kathmandu Durbar Square. Okay? So, yun po ang ating pupuntahan. And actually, I'm very excited kasi first time ko makikita itong mga lugar na to. And ito yung mga nakikita ko sa YouTube at ngayon, abangan na natin ang ating tour guide at pipick upin kasi tayo dito sa motel ng 9 AM and actually 8:43 AM pa lang. Okay guys, so dumating na ang ating tour guide. So what's your name again, sir? Hello, this is Ram. Ayan, si Ram ang ating tour guide ngayon at iikot niya tayo dito sa paligid ng Kathmandu. Let's go! Just you. Only me? Yeah. Ah, okay, okay. Thank you. Grabe, mag-isa lang tayo guys. Parang private, pero hindi naman private tong binook ko. O private, hindi ako sure. Diba? Iba ka, Klook, ha? Grabe, ang ganda ng kotse natin ngayon, Klook. Salamat sa'yo. Nakakatuwa. Ganyan naman, no? Meron pa tayong yung Cairo. Pero syempre, hindi yan bubuksan, mainit eh. Yun nga lang, alam niyo yung mga tao dito. Hindi sila mahilig sa malamig. Yung mismo sa tubig, walang yelo. Tapos itong kotse, hindi nakabukas yung aircon. Nahihiya ako sabihin, pwede po ba pakibukas? Mainitin po akong tao. Sasabihin ko ba? Sir, can we turn on this aircon? Sure. Ah, okay. Thank you. May maganda pala tong paligid natin. Ah, ito na pala yun. Ito na pala. Nakikita ko to sa mga vlog. Ay, ito na pala. Ah, ito na pala yung tamil. Okay, sige. Maglakad tayo dito mamayang gabi. Ilalakad ko kayo dito. Pero sa separate vlog yun. Nakikita ko to sa mga vlog. Dito lang pala yun. Walking lang pala. O, diba? Kitang-kita nyo. Alam nyo na hindi ako umiikot-ikot. Maraming scarf dito. Bibili nga ako ng isa. Tignan nyo naman. Medyo sarado pa. Ang mga madlang people, oh. Wow, close pa ang mga tao. Alam nyo dito sa Nepal, laging parang mga pahaba yung building parang sa Vietnam. Tapos ang daming mga building na may taas-taas na floor. Ay, may mga cafe, oh. Oh, maganda dun. Hindi nga mag-ikot nga tayo. Okay guys, ngayon first stop, andito ngayon tayo sa Kathmandu Durbar Square. So sir, what's all about this place? Yeah, this is the Kathmandu Durbar Square, one of the ancient of the kingdom of Kathmandu Valley. And the kingdom was established here in 1482. Yeah, so then every structure we can find here like the 16th, 17th, 18th century. And due to 2015 earthquake, then 80% damage here. Oh. And everything under construction nowadays. Yeah, so then here we'll visit like the main square, then some important temple. I explain you everything here. Yeah, so in the first of all, in 12th century, then one of the kingdom we call the Malla Kingdom. They established in the Kathmandu Valley. That one is started from Bhaktapur. So guys, itong explanation pala dito, ito palang Durbar Square, ibig sabihin niya palace. So square, ibig sabihin square palace. Plus, itong mismong Kathmandu Valley, right? Yeah, Kathmandu Valley, dinivide daw into 3 Durbar Square. Kasi 3 daw yung grandson, tapos gustong maging hari lahat. So, i-divide into 3. Patan, Durbar Square, Bhaktapur Durbar Square, and Kathmandu Durbar Square. O, diba? Tatlo. Nabubulol na ako. Okay, ngayon, let's go! Ayan, tignan niyo yung itsura, oh. Alam niyo kahapon, nung nagpunta ako dito, medyo mainit-init. Pero ngayon, malamig, guys. Malamig, nakakatuwa. Medyo, may mood swing ata ang mga klima dito. Wait, nakikita ko lagi sa vlog. Ang daming mga kalapate. Kalapate ba yun? Pigeon. Kalapate yun, di ba? Wow! So, now we are in the main square here. Main square? Okay, ayan, main square, guys. And also, share ko nga lang pala sa inyo na dito kapag nagpunta kayo dito, ang bayad po dito ay 1,000 Nepalese rupees, okay? Hindi Indian rupees, Nepalese rupees. Guys, noong 2015 daw, nagkaroon ng earthquake dito, kaya pala lahat nire-renovate pa. So, yun pala ang ganap. And also, I have a question. Yes. In that 3 Durbar Square, which one is the biggest? The biggest one is Bhaktapur. Bhaktapur. Bhaktapur is the biggest one. And after that, this one is more famous. And lots of people they love it in this square. Because it's in the city center. City center. Then also
after Nepal was unified in the 1768 AD, Okay. then another dynasty Okay. they ruled under Kathmandu, not Kathmandu, all Nepal. That the dynasty we call Saha dynasty. Also that Saha dynasty they live here. Then after unify the Nepal, then Patan Darbar Square, Bhaktapur Darbar Square, nobody lived here. Just the secure by the government. Then after that 18th century, and another dynasty they ruled under here until 1896. Okay guys, so ito, hindi pala siya parang palasyo lang o parang mga opisina ganon. Since palace nga siya, Palace Square, ito pala yung tipong parang bahay nila dati na talagang parang napaka for royals, ganon. So dyan, meron siya mga kwarto siguro nila, tapos mga pang kitchen, ganyan. And tignan nyo, napakadami talaga dito mga kalapate. Wow, nasa Italy tayo. Italy ba yan? Di ba? Ang ganda. So guys, nakikita nyo yan. Ayan, merong bell doon. Ayan, nakikita nyo yung bell na yan. Ang tawag pala dyan, barking bell. So dati daw is ang ginagawa kapag kayang bell na yan ay binebell na gano'n. So ibig sabihin nagbabark daw lahat ng aso. Ang galing, di ba, no? Nakakatuwa. Pansin ko lang dito yung mga palace dito, may mga sulat-sulat sa dingding, like parang mga vandalism gano'n. May papakita ko sa inyo, nakikita nyo yan. Ang pangalan pala niyan ay Hanuman, di ba? Tapos ang original name nitong mismong Kathmandu Durbar Square, nakikita nyo ba? Wait, ayan, nakikita nyo Hanuman Doka Durbar Square, di ba? Ang galing. Hindi ko in-expect na medyo malamig dito. Or dahil umaga lang. I'm not sure. Yan, no? Diba? Ang cool. Actually, kapag pupunta kayo dito sa Nepal, isa talaga tong Durbar Square sa pinaka dapat yung puntahan. Kasi hindi kayo nag-Nepal pag di kayo nagpunta dito. Ayan, replica yan ng pupuntahan natin mamaya na Pashupatinath Temple, right? Yung temple na yun na sinasabi ko sa inyo, mamaya ipapakita ko sa inyo, yung area na kung saan may public cremation. So, medyo mamaya, medyo parang hindi ko alam kung mabigat yung feeling mamaya or sana meron tayong maabutan kahit paano doon na parang kine-cremate para mapakita ko sa inyo as much as possible, di ba? Pero let's see. Do you think there's a cremation ongoing later there? Yes. Every day there is. Every day. They have every day. Then if you are lucky, then you can see. Then. So meaning every day there's people they open. Yeah, they open 24 hours. If the people die immediately, they bring the dead body to the cremation site. Then they cremate the dead body. Dinadala agad. No. I mean, no morning. I mean, no. If they die. Because in the Philippines, if we die. We will be at home for 5 to 6 days. Then not here. Here, straight. Yeah, straight. After that, within a few hours, immediately, like within 2 hours, then we bring the dead body the bank of the river. Then we cremate that one. Is it required to cremate here? Yeah. Not possible to bury. Ay, grabe. All the Hindus, the ang Buddhists, sakit. we cremated dead body. Okay. Yeah. It's so hurtful. Yeah. And guys, what's his name again? Sorry? Bhairab. Bhairab. Ayan. Siya guys yun. Hindi ko na intindihan yung pag-explain kanina ni Kuya kasi mas fast talker pa siya sa akin guys. Grabe naman ang mga madlang people dito. Masyado kung dinadaig sa pagiging mabilis magsalita. Hindi ako maka-cope up. Itong area na to is Kumari Temple pala yan. Ibig sabihin ng Kumari is living goddess. O diba? So yun lang sinabi niyo dyan. Guys, so if ever kapag pupunta kayo dito is diba nga, dumaan nga tayo sa tour. So bali ngayon, nagbayad tayo ng 1,000 Nepalese rupees. Pero if ever, kapag sarili nyo itong gagawin, hindi ko sure kung pwede or bawal. Pero meron kasing mga open area dyan sa paligid. Baka pwedeng dumaan kayo doon or what? Hindi ko alam Hindi ko alam. Kasi meron akong mga nakikita dito na hindi sila nagbabayad. Gets nyo yun? Pero ako, nagbayad ako. So ganong purpose. Ayan. Tignan nyo yung open area na to. Meron doon mga mga nagbebenta. Mga pwede kayong bumili doon ng mga kung anik-anik. Diba? Ang ganda. Like, meron doon mga small stuff, mga statwa, mga parang rosary, ganun. So, ayan guys, yung main palace daw ay ang area na yan. And actually, itong side naman na to is binild daw to ng British colonizer before. Kasi diba, nung nagpunta tayo ng India, naalala nyo na nasa Mumbai tayo, puro mga British inspired din yung mga place doon. Kasi kinolonize sila ng British. Okay, so dito, ayan, hinand over na daw to dito sa Nepali government. And yan, Nepal na yung may-ari niyan. Pero dati daw, British daw yung nagpagawa niyan. Dito sa area na to, like literally, tignan nyo, kung titignan nyo palang nasa likod ko, yun nga lang guys, para medyo namamadali ako kasi si Kuya ang bilis niya magsalita, saka ang bilis niya mag-explain, ang bilis din niya maglakad. Ganong level. So parang feeling ko, to be honest, at least na-try ko na, pwede nyo din tong i-DIY, alam nyo yun, like mag-i-in-drive kayo, ganon, pwede. Nakakita ako ng bubble tea guys, nakakatuwa. Ay, ito ata yung may ticket na binayaran natin pagkapapasok dito. Ayan dito nga. Wow, ganda. Beautiful. Yeah. Nice.
Ganda, walang katao-tao. Okay guys, so ito, nandito na tayo sa loob. So parang feeling ko ito yung binayaran natin. At itong area na to, Lohan Chok. And this Lohan Chok was used by the royals? The royal family member. They use for like the personal activities. Like playing. Yeah, playing, yeah, like the sunbath. Diba? Sunbath, nagsa-sunbath dito. Grabe naman, mag-sunbathing ang mga royals dito. May higa dito, di ba? Ang galing. Oh, konti lang, walang katao-tao. Grabe guys, si Kuya ang bilis niya mag-tour. Hindi ako nakakapag-picture. Kumari looks like her. Okay. Kumari, that one. Yeah, that one Kumari. Oh, ayan yung Kumari, guys. Yung living goddess. Yeah, living goddess. Ayan, so itong area na to, ito yung area na kung saan ginagather daw ng royal family yung mga lahat ng tao para magpa-preskon, ganun kung may gustong sabihin. Tapos itong area naman na to, yan yung throne ni King. So, dyan siya umuupo. Grabe naman ang upuan niya, parang paling-paling naman. I mean, hindi pantay-pantay. Pero okay lang, choosy pa ba tayo, diba? So, dyan umuupo si King. And guys, alam nyo, to be honest, walang katao-tao dito. Like, lahat ng mga lokal dito, nandun sa labas. Dito sa loob, konti lang yung tao. Siguro hindi din to pinupuntahan ng mga turista kasi hindi nila alam. Baka pagka may guided tours lang, diba? So, if ever, pagka nagpunta kayo dito, pwede kayo mag-picture. Though ako nga, sabi ko nga sa inyo, namamadali ako ng slide. Habang umiihi si Kuya, nag-picture na lang tayo dito. Nag-selfie na lang tayo, nag-0.5 na lang tayo. Wala tayong choice. Saka kasi si Kuya, to be honest, di ba kapag kunyari, medyo may age na yung nagpipicture, like parang feeling ko hindi tayo si Kuya eh. Ganun. So, hindi yung umaanggulo, ganyan. Di ba usually parang umaanggulo pa tayo? Ano lang siya yung parang like, ganun. Eh, sinulit na rin natin, di ba? Ayan, guys. Ngayon nakikita nyo nasa likod ko. Isa to sa pinakamahalagang place dito sa area, which is ito ang Kashmanduk Temple. So, ayan, Kashmanduk Temple. Noong 2015 na lumindol dito, nasira yan. Dati ay purely wood yan. Pero nung nirenovate nila, ay gumamit na rin sila ng brick. So, dati wood yan. Ay, may makikita kayo mga brick dyan kasi nga, nagiba. Tapos, alam nyo ba na itong Kathmandu, dati, ang pangalan nito ay Kashtamanduk. Ayan, Kashtamanduk dati. Pero ngayon, ay mas kilala na siya bilang Kathmandu. Dati, walang may kilala doon sa Kathmandu, puro Kashtamanduk. At least, alam nyo na dito nakuha ang pangalan ng Kathmandu. Okay? Ito ang pinagmulan, ito ang root cause of all the evil, goodness. Diba? Goodness! So, what's this place all about now? Now, we're heading to the Monkey Temple. Monkey Temple? Yeah. Ito pala yung Monkey Temple. Yeah. So, meron tayong mga makikita unggoy dito, syempre. Kaya nga monkey. Nakikita nyo ba? Tayo ay patungo sa isang lugar na kung saan ay masikip. Ay, wow, may New Balance dito, oh. Ito, additional fun fact. Dito sa Kathmandu, sa Nepal, pati sa India, karamihan ng mga shop nagbebenta ng copy or knock-off. So, be aware. Oh, Jollibee. Diba? Alala ko na naman yung Jollibee na yan. Doon sa India vlog, kung napanood nyo yun, pinaglalaban ko kay JD sa tour guide na tayo yung nauna sa Jollibee, hindi sila. Off-cam yun. Off-cam ko pinaglalaban. Pero, ako pala yung mali. May Jollibee pala sila. Bakit kasi pinaglalabang ko ang mali, di ba? Pero meron din naman kasi tayo. Gusto ko yung puro mga motor dito. Ang galing! Yan! Nakikita nyo ba to? Ang pangalan pala nito, ang tawag sa lugar na to ay Hiti. Yung tubig na yan, ginagamit daw nila sa pagluluto, sa paglalaba, at sa lahat pa man ng gawain nila sa mundo. O, di ba? Grabe, doon sa tubig na yan, nagmumula ang lahat ng kapangyarihan ng kanilang mga pagkain. Karamihan. At least ngayon, alam nyo na guys. Di naman sinabi ni Kuya, nag-aalay lakad pala kami. Kanina pa kami naglalakad guys. Hindi ko lang mini-video. Okay, ngayon dito na tayo sa ating next stop, ang Monkey Temple. And actually, word itself, napakadaming monkey dito. And ayan, tingnan nyo. Diba, napakadaming mga monkey. So, kahit dun sa baba, napakadaming. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Itong area na to, diba, Monkey Temple nga siya, madaling bigkasin. Pero, ang tunay na pangalan nito, Zambonati Stupa. Okay, so yun. Medyo mahirap siya na sabihin, pero para sa ikabubuti daw ng mga turista, ganyan. Kasi, alam niyo naman yung mga dila natin, hindi alam bigkasin ng mga binibigkas nila. Monkey Temple na lang. Tapos itong mismong god na yan, ayan, nakikita niyo itong nasa taas na yan, nagmula pa siya sa Tibet. Ang Tibet, isang autonomous area or region sa China, okay? So, magkatabi lang ata yun, itong Nepal sa Tibet, para sa kaalaman nyo, okay? Tapos, ayan, nakikita nyo, kaya siya tinawag nga na Monkey Temple, puro monkey. Tapos, ang mga monkey daw na yan, mababait daw minsan, pero wag na wag nyo daw lalapitan at hahawakan dahil magwararan. Ayan, kala ko, lalapitan ako. Halo-halo dito, may mga matandang monkey, may mga maliit na monkey, ganyan. Kaya, if ever, be aware pa din. Kasi baka mamaya may makuha sa inyo, ganyan. Kasi, sa mga ibang bansa, kapag medyo makinang ang inyong mga gamit-gamitan, nangunguha ang monkey. Pero dito naman hindi. As long as hindi mo sila bibisitin. Ay!
Ayan o, tigan nyo. Nilapitan niya isang monkey, nagalit sa kanya, nadapa siya. Huwag nyo kasi binubuli yung mga monkey. Oh, yung nakadilaw na yun, nadapayan kanina kasi inaano niya yung monkey. Nanahimik kasi kuya yung unggoy eh. Sabihin ko sana yung tao, di naman siya tao. Diba? Hey guys, madlang people, kailangan daw mag-walk at mag-step 100 step pataas. Yun ang sinasabi niya. Hindi ko alam na may ganito dito. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako mga nakapulo ng gaano ng mga vlog about this one. So, ibig sabihin, papanik tayo. Okay lang yan. Exercise! Exercise! Nakaka 10 steps pa lang tayo. Parang feeling ko nakaka 500 steps na. So, tapos na namin i-step yung 100 step, guys. So, shortcut na pala yung ginawa namin. Doon na daw tayo dinala ni Kuya Ram, right? Yeah. Kuya Ram. Meron daw mas mahaba, which is 400 steps. Buti naman din tayo doon dinala. 100 steps pa nga lang, pagod na tayo eh. Feeling ko next time talaga magka-cardio na ako talaga, guys. Promise. Habang nagpapahinga ako, papakikita ko lang sa inyo itong mga binibenta dito. Ayan o, meron mga kwintas-kwintasan dyan, mga maska-maskara, pwede nyo i-display sa bahay yan, di ba? Galing! Okay, nandito ngayon tayo sa Swine Bunat Stupa. Ayan, nakikita nyo to, yung may ginto na merong puti dyan. Itong area na to na kung saan ay nakatayo dito sa mismong bundok. Dito daw nakalagay yung ashes ni Buddha. Main Buddha, yung mismong Buddha, si Siddhartha Gautama. And the ashes of Buddha when he died, divided into how many? 84,000. Yeah. And one of that 84,000 is here. Was here. On here, in here. Hirap na hirap. Basta yun guys. Andito daw. Okay? So, merong mga bell dito sa paligid nito. So, ano daw yun? Papatunugin na parang paikot. Tapos, ibig sabihin daw nun ay nagdadasal yung mga tao for prosperity, for goodness, health, peace. Everything nice. Oh, that golden temple is all about what? This is we call the Harati Mata temple, known as the Mother Goddess. The temple, Mother Goddess. Yeah, the temple. The goddess belongs to this one. Yeah, so where's the ashes of Buddha there? Inside. We cannot go in. No. Not solid, allowed. Solid. Yeah. Solid. Solid? Yeah. It's all the cover by this white. Okay. Solid na solid, guys. There is no place to go inside. Ayan. Look, so this one is the one that got prayer hills. Like go-go. Yeah. Then when the people they comes to here, okay. Then who don't know the mantras Om Mani Padme Hum, just they spinning the wheels. Every time to spin, we will say Omari Padme Hum. No, just spin. Spin. If you know the mantras, then you spin with the mantra. Is it okay for me to spin it or no? Yeah, you. Yeah, only Buddhism. Everyone. Let's spin. You want? Buddhism is not religion. Okay. It's the philosophy of Buddha. Philosophy. Everyone who believe, like that. Yeah, I believe Buddha. Yeah, even though I'm Catholic. Yeah. So, okay. Yayaman tayo. Magkakaroon tayo ng maraming subscribers. Healthy family, good life. Gusto ko po ng 10 digits bank account. Tapos na agad nun. Madami pa pala. Tapos, ang mother, father, grandmother, sister ko po, sana po humaba ang buhay. Tapos, sana po ay malibot ko po ang buong mundo. Hindi pa tapos. Sana po hindi po tayo napapagod kapag ka nagtitrip. Yan. Sana po lahat po ng wish ko matupad. Nakalimutan ko na yung mga wish ko. Hindi naman siya madumi. Good siya. Oh my God! This is the longest. This is the longest one. Yeah. This is the one that we skip. Yeah, you like the more than 400 steps. Wow, thank you so much for letting me skip this one. Ay po, may unggoy. Yan yung mga bilihan ng pasalubong. O mga magnet-magnetan. O ayan, Nepal. Our 12th country. Nasa tuktok tayo ng bundok. Ba't naman may biglang mga unggoy ditong lumilitaw sa kung saang palot ng mundo. Wow, so all the things all the things that we see now, all Kathmandu, no Pokhara. All the valley, Kathmandu Valley, but we have the 3 different cities here like Kathmandu, Lalitpur and Bhaktapur. Bhaktapur is there. Yeah. Share ko lang sa inyo, did you know, ay lalagay ko dito, yung Pokhara. Pokhara is a city? Pokhara is the city. Here in Nepal. Yeah, 200 kilometers like the west from here. Diba? Siya na nagsabi. Pokhara, you know Pokhara sweat? Pokhara sweat? Yeah. It's a joke, okay. You laugh. No, we can't. Hindi siya natutuwa sa akin. There's more here. Yeah, more here. Wait. Start from here. Start from here. Yeah. Tutuloy natin, baka hindi matupad yung finish natin. Ano kaya ito? Nakasarado. उसका हाइट इतना छोटा है ना इसके लिए
Ito pa rin niyo po lahat ng hiling ko. Kung may nakalimutan man po ako, basahin niyo na lang Buddha yung utak ko. Alam kong alam mo na yan. Pero isa po sa pinakagusto ko ay yumaman at marating lahat ng buong mundo at ang health family ko. Ang mga unggoy sa loob, oh. Lakas ng toyo ng mga unggoy na. Ayan, ayan siya. Hala, baka tumalon. Ayan. May ikot na natin. Tapos na natin. Ayan. We done here? Not yet. Not yet. That one. Okay. We're not done yet here. So, sinama ko lang kayo sa pagpapaikot. Gawin nyo to pag nagpunta kayo dito. Pag di nyo to ginawa, hindi matutupad yung wish nyo. Okay guys, andito ngayon tayo sa Pashupatinath o ang third stop natin dito sa mismong Nepal tour natin na to. And actually, itong Pashupatinath na to, ito yung area na kung saan ay dito nagkikremate. Public cremation site. At dito makikita natin yung mismo mga dead body na sinusunog openly. There, yeah, I saw it. Yeah. So, publicly siyang ginagawa at baka mamaya maamoy natin, ganun, di ko alam guys. And actually, one of the reasons na talagang ginagawa nila to is dahil sa religion nila. And aside from that is hindi daw pinababayaan o hindi hinahayaan na parang kunyari, di ba sa atin sa Pilipinas merong burol na tinatawag, dito wala. Like pagka na deads is automatic, kailangan dalhin dito at i-cremate agad. Wala silang choice, hindi daw pwedeng i-bury. Yun ang sabi ng tour guide natin. Ayan. Look. Smoke, you see. Diba? Cremation ongoing there? Yes. Oh. Asan kaya yung cremation? Sabi, kasalukuyan ngayon guys, diba nandito tayo. Mayroong dalawang kinikremate na katawan. Ayun oh. Nakikita niyo yung dalawang nag-aapoy? Kinikremate yun. Oh my God. Grabe. That is the body. Body is the color orange? Yeah, they cover by white. Oh, so that will be the next one will cremate. Oh my God. Sure. Ang daming iaano oh. Ayan, itong dalawa daw na to, body daw yan. Tapos ito yung mga kinikremate. Nakikita nyo ba ito? Ayan, body yan. Tapos body ito. Oh my God. Ayun yung mga body. Then, the remains or the ashes going here in the, ano? Okay. The first of all, okay. we are in a cremation ghat. Okay. We have the small river here, we call the Bagmati. Okay. The sacred holy river. Bagmati River. Okay. Surrounded whole the Kathmandu Valley. Okay. Flow on the south, this river directly makes in the Ganges in Varanasi, India. Okay. I already told you that in Nepal we have the 82% Hindus. 82% Hindus in Nepal. Okay. Yeah. Then if the Hindus people die, we cremated dead body the bank of the river. In Hindu tradition, then after people die, within a few hours, immediately we bring the dead body the bank of the river to the cremation. Here, the first of all, we bring the dead body. That is the bridge. Other side of the bridge. Okay. There is the purification part. Purification part muna. Yeah. Okay. We'll see later that one. Okay. And after purify, then we bring the dead body in this side. Then To burn. Yeah, to burn. So there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. All of that. You have to see here. Like Excuse me. they make these kinds of wood bed here. You see? Okay. Yeah. When the dead body they bring here, before they lay down on the top, they recite 3 times around that wood bed. That means they dedicated to the Trinity of Hinduism. They will, sorry, they will? They dedicated to I mean, two times? three What? times. What will they do? They walk around that wood bed. Oh, iikot daw ng 3 beses sa katawan bago sunugin, bago patayin tuloy, bago yun. Ano, And they lay down the body on the top. on that one. Yeah, that on the top they lay down the body. Okay. Then they make a fire. And usually, how much does it cost for a person to be cremated? I like the $150 to $200, something like that. $200 per cremation. For cremation. Oh my God, so expensive. Yeah, it's an expensive one. But compared to the normal ones Yeah. in the other countries, it's much cheaper than this one. Yeah. So then after they lay down the body on the top, then they make a fire. Yeah. The oldest son of dead person make a fire. Yeah. If they don't have the oldest son, the older son make a fire. Okay. If they don't have the son, the daughter make a fire. Then after make a fire. If they don't have any kids, like the close member of dead person make a fire. I mean, sorry, I was focused there. So who will be the one who will burn? Okay, the first, you listening to me, then I explain you everything. Okay, then okay. You focus there. Okay. So the first of all, the oldest son of dead person. Oldest son. Yeah. Oh. If they don't have the oldest son, then other son, then other anyone. Okay. Then if they don't have the son, daughter.
Daughter. Yeah, if they don't have the kids, any children, the close member of dead person, they make a fire. Oh. After make a fire, it take like 6 to 7 hours. Totally take a time to burn that body. 6 to 7. Everything became a yes. Oh. After that, then they collect the small amount of the eggs. We call the astu. They put in a pottery pot covered by the white cloth. Okay. Then rest of the remaining wood ashes they put in a river. Oh, river. Yeah, they clean that to the platform by the water from the river. Okay. That collected the ashes we call astu. That one, some people immediately drain into the river. Some people they keep with them. Who keep with them, the graves near their hometown. Then they build some memorable as well as temple. Okay. Yeah. Then after that, after clean the platform, sometimes they bring their family priest as well. The priest they chant the mantra. Priesty? Priest. Priest, okay. Yeah. The priest chant the mantra. They do some ritual here. Okay. And after that, they back to home. Okay. Okay guys, so tapos na magsalita si Kuya. Dito daw everyday at least 30. Pero meron daw mas mababa. So hindi at least ano. So siguro maximum of 30? Maximum like averagely 30. 30, ayan. 30 na body araw-araw ang sinisiga dito, ang kine-cremate. And we don't have a chance now to see family member walking. Yeah, that one is the last one. Oh, that one, the last one. Just they finished now. Finish the walking. Family member is still they walking, some member. Oh my God, tignan nyo oh. Parang umiiyak pa si ate oh. Before that, they carry that like... Grabe, ang bigat guys sa pakiramdam kapag ka nandito kayo. Dahil nag-iiyakan yung mga tao. Kasi syempre, nagpapaalam sila doon sa katawan ng tao o mahal nila sa buhay na susunugin na nila. Na sila din ang susunog. Kasi hindi pwedeng kung sino-sino dapat family member or closest. At least. Ayan guys, ibo-blur ko na lang yung mismong part na itong nasa gitna. Pero, ayan, nag-iiyakan sila. Ayun, tingnan niya si ate, parang hinihimatay pa. Kawawa naman. Feeling ko asawa niya yun. Feeling ko lang, kundi, baka mamaya anak, ganun. Ayan guys, may new body, oh. Nakita niyo yung binubuhat. Ayun, binubuhat. So, may bago na namang ikikremate. Ang bigat ng pakiramdam dito. Tapos, iyak ng iyak. Ay, nakalitaw yung ulo. Buti na lang hindi nyo nakikita kahit papano dahil dahil medyo malayo, di ba? Okay, let's go. Nandito ngayon tayo sa purification area kung tawagin. Ayan, as you can see. Buti na lang hindi nakikita pero ayan. Yan sa area na yan, hinuhugasan daw nila yung mga paa, kamay, balika, tuhod, mga ganyan. Tapos, para daw malinis bago i-cremate. Narinig yung mga umiiyak. Daming umiiyak. Lakas ng mga iyak nila. Yan, tingnan nyo. Ang daming mga bilihan dito ng mga items. So, hindi ko alam kung ano yung mga yan. Bibili tayo ng maliit na bagay na may uwi natin sa Pilipinas. Kasi nangongolekta tayo lagi ng ganun eh. We are now down to our last stop. Tapos na tayo dito. Update ko kayo. Okay, so andito na tayo ngayon sa last stop natin, ang Bodha Nath. Ayan, as you can see na nasa likod ko. Ngayon i-explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin nito. Ito ang biggest and largest stupa dito sa mismong Nepal. And stupa means, ayan, did you know? Stupa means temple. And yan guys, nakikita nyo yan. Ito, wait, titignan ko. Ayan, itong tinuturo ko mismo sa screen. Ito, tawag dyan, pinnacle. So parang sinisimbolize daw niyan is Nirvana, at Nirvana means enlightenment, okay? Tapos ito, nakikita nyo to, yung parang dome na yan. Ang dome naman na yan, ang ibig sabihin ay ang buong mundo. Buong mundo ang ibig sabihin yan nung dome. Tapos meron doon mga window. Tapos may statue dun sa loob. 108 statue yun guys. Plus, yung watawat na yan, nakikita nyo. Ito watawat na to. May 5 colors yan at yung 5 colors na yan ay sinisimbolize daw ng 5 cosmic elements which is sky, wind, earth, fire, and water. O, di ba? Napakadaling mga sinisimbolo nito. Tapos, ito din, tulad din dun sa sinabi ko sa inyo kanina na pinaglibingan ng ashes ni Buddha o ni Siddhartha Gautama, mayroon din pwedeng paikutin na ganyan. Though hindi na kami iikot dyan, gusto ko lang i-explain sa inyo na ito ang kinukonsidera na pinakamalaking stupa sa buong Nepal. At least, alam nyo na. And, aside from that, merong ditong entrance fee na 400 rupees, okay? Pag pupunta kayo dito, 400 ang babayaran nyo. And usually, dito sa tour na to, hindi kasama ang entrance fee sa mga babayaran. Pero mura lang naman kung kukumpitin nyo. Hindi kayo gagastos ng 2,000 sa mismong mga babayaran. May mga pasalubungan din dito na section if ever kung gusto nyong bumili. Ayan o, makikita nyo. May mga souvenirs dyan. Ay, may Vietnamese food o. Hanapin natin mamaya ang mga milk teahan. Oh, mag-milk tea na naman. Grabe. So you, as a locals, are you guys always going here? Or no? Not that much. Always? For example, you're not a tour guide. You will go here normal days? No, normal days. But who depends who lives around this area. Oh, it depends. Okay.
Grabe, ang dami nilang pinupuntahan, no? Ang ganda ng paligid ng stupa. O, tignan nyo, Himalayan Java Coffee. O, diba? Ang ganda ng mga building, oh. Iba-ibang mga architecture na binibigay. That's my account, but I'm not yet posting Nepal because I'm still posting India vlogs right now. But after India vlogs, I will post Nepal now. And you will be featured on this vlog. Say hi to my viewers. Hi, Philippines! Hello, hi Philippines! Ayan. Namaste, Nepal! Namaste. In India, it's very, very, very hot and rainy. Hot, rainy. But here, No rain? no rain. No rain. But hot. But hot. Been to India? I've been many times. In India. Very specifically in India. Kashmir. Kashmir. You've been to Mumbai? I've been in Mumbai. I've been in like Kerala. Kerala. Okay. And I only been to a few places. Kolkata. No, not Kolkata. I've been in like Delhi, Agra, and like Jaipur. Next time I will visit Kashmir. Kashmir is very nice. Nice, Kashmir. Next time, guys. Promise ko yun sa inyo. Ayan, tingnan mo. Tomorrow I have a tour also. Okay, which tour? It's a bazaar and food tour. Bazaar and food tour. Yeah, 2 tours. The next day I want to go to I will go to the cable car park. Yeah. Ayan, finally natapos na din ang tour natin. Grabe, 4 UNESCO Heritage Tour pa lang to. Pero nakakapagod na, talagang ubos enerhiya ang nangyari at napakainit. Kaya kapag if ever kung pumunta kayo dito sa Nepal, saktuhin nyo yung buwan nyo parang bare months, ganon, para malamig, okay?